Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa kanilang baryo, kilala si Kapitan Conrad bilang isang mabait at matulunging pinuno. Madalas siyang tumutulong sa mga mahihirap. Nag-aabot ng bigas sa mga walang makain. At lagi siyang nauuna kapag may sakunang dumadating. Dahil dito, iniidolo siya ng mga taga-baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, isang takot ang bumabalot sa baryo. Sa loob ng maraming taon, hindi maipaliwanag ang sunod-sunod na pagkawala ng mga alagang hayop at ilang kabataan. Ang mga hayop ay natatagpo ang walang laman ang loob, at ang ilang tao naman ay hindi na muling nakikita. Ang tanging pinaghihinalaan ng mga taga-baryo ay sina Lolo David at Lola Telang, ang mag-asawang matanda na nakatira sa bundok madilim. Lagi silang tahimik at bihirang bumaba sa bayan. Sinisisi sila ng mga tao dahil sa tingin nila, hindi normal ang kanilang pamumuhay. Tuwing may nawawalang hayop o tao, si Kapitan Conrad ang unang dumadalo sa pamilya ng biktima. Huwag kayong mag-alala, sasabihin niya, habang nakalagay ang kamay sa balikat ng mga umiiyak. Gagawin ko ang lahat para mahuli ang halimaw na salot sa ating bayan. Palagi siya nagkakasa ng pagpupulong, kung saan hinihikayat niya ang lahat na mag-ingat at bantayan ang kanilang mga tahanan. Ang dapat nating gawin, anya, ay tapusin ang problema mula sa ugat. Ang dalawang matanda sa bundok, sila ang salarin. Dahil sa kanyang matibay na pananalita at otoridad, naniwala ang mga tao. Mas lalo silang natakot sa matandang mag-asawa. At mas lalo nilang ginalang si Kapitan Conrad bilang tagapagtanggol ng baryo. Isang gabi, nagising si Mario, isang magsasaka, dahil sa kakaibang ingay sa labas ng kanyang bahay. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang anino ng isang malaking nilalang na gumagalaw sa likod ng kanyang kulungan ng baboy. Dahan-dahan siyang lumabas, dala ang kanyang itak. Ngunit nang matapat siya sa kulungan, hindi siya nakapagsalita. Sa harap niya, may isang halimaw. Mahaba ang kuko, matatalas ang pangil, at ang pulang mata nito ay nagliliyab sa gutom. Ang halimaw ay may hawak na baboy, at sa isang iglap, biniyak nito ang hayop at sinipsip ang dugo. Napaatras si Mario at natapakan ng tuyong sanga. Tumunog ito, dahilan para lumingon ang halimaw. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang bumalik ang anyo ng halimaw sa isang pamilyar na mukha. Si Kapitan Conrad. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mario. Mabilis siyang tumakbo palayo. Pero narinig niya ang tinig ng kapitan. Huwag mong ipagsasabi ito, Mario. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Ngunit hindi mapakali si Mario. Kinaumagahan, nagpunta siya sa bahay ng matandang mag-asawa. Sa una, natakot siya, pero hindi niya na rin matiis.
Kayo lang ang maaaring makatulong, pakiusap niya. Napatingin sa isa't isa sina Lolo David at Lola Telang. Matagal na naming alam ang sabi ni Lola Telang. Si Conrad ang aswang. Pero hindi namin magawang lumantad dahil tiyak na hindi niyo kami paniniwalaan. Dahil sa tulong ng dalawang matanda, nagbuo sila ng plano. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang ilang matatapang na taga-baryo at itinago nila ang kanilang mga sarili sa likod ng mga punong kahoy malapit sa bahay ng kapitan. At dumating nga ang takdang sandali. Bandang hating gabi, isang malaking nilalang ang lumabas mula sa bahay ng kapitan. Mula sa dilim, lumitaw ang halimaw, higit ng mas kahindik-hindik sa malapitan. Ang balat nito ay tila natutunaw. Ang bibig nito ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Walang alinlangan, inihagis ni Lola Telang ang isang bote ng banal na langis. Nagliyab ang katawan ni Kapitan Conrad at sa kanyang huling sigaw, lumantad sa buong baryo ang kanyang tunay na anyo. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga taga-baryo ang tunay na halimaw. Napuno ng takot at pagsisisi ang kanilang mga mukha. Sila pala ang naloko at ang kanilang tanging pinagkakatiwalaan ang siyang dumadagit sa kanila tuwing gabi. Mula noong gabing yon, natutunan ng mga taga-baryo na hindi lahat ng mukhang mabuti ay tunay na mabuti. At hindi lahat ng tahimik at kakaiba ay masama. Humingi sila ng tawad kay Lolo David at Lola Telang na muling tinanggap ng baryo. Ang bundok madilim ay hindi na kinakatakutan. At ang baryo ay muling naging payapa. Ngunit sa bawat hating gabi, palaging may nakabantay. Dahil hindi nila alam kung kailan muling lilitaw ang tunay na dilim. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.